Mababayaran ba nun kung anong kasalanan ko? Natatakot ako sa karma. May naniniwala pa pala sa karma ngayon. Tingin mo kung totoo ang karma bakit may mga masasama pa rin tao sa mundo? Ibig lang sabihin nun, ang karma na yan, paniniwala lang yan ng bawat tao. Kumbaga, iniisip lang nila yung pampalubag loob na hindi kasi sila makaganti kaya iisipin na lang nila na karma ang gaganti para sa kanila. Pero kung may isang araw na bibigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng kasalanan, makikita mo na bawat tao may demonyo sa sarili nila. Pabor pa nga ang kapalaran sa mga taong masasama ang ugali, hindi ba? Konsensya lang yan nasa utak mo, kaya iniisip mo ang karma. Kapag nawalan ka ng konsensya, makikita mong walang karma. Mas masayang mabuhay ng maraming pera kaysa mabuhay na puro konsensya. Hindi ka bubuhayin ng paniniwala mo. Isa pa, kahit na anong pagtatanggol mo sa sarili mo, magnanakaw ka na rin. Pera ang Diyos. Kaya hanggat may pera kang mananakaw sa mga tao, ikaw ang sasambahin ng nakararami. Kaya wag mo kong paandaran ng kaartihan mo. Ito ang mga istorya ni Lola Telang. Ang mga politiko, sila dapat ang naglilingkod sa bayan. Pero madalas, sila itong nagpapahirap sa mga tao. Ninanakaw ang mga para sa mamamayang Pilipino. May kahahantungan pa kaya ang buhay ng taong magnanakaw? Ano kaya ang kaparusahang hatid ng kasakiman na ito? May magbabago pa ba o sadyang pagbabayaran na lang ng matagal kapag langit na mismo ang naningil? Nagawa mo na ba yung inuutos ko? Huwag kang papalpak ngayon, ha? Kailangan ko yung pera na yun sa susunod na linggo. Vice, bawal po yun. Hindi naman po pwede yung ganun Ayaw ni Mayor. Hindi kita tinatanong kung pwede ba o hindi. Inuutusan kitang gawin kung ano ang gusto ko. May taong mag-aasikaso niyan sa taas. Nagawa na namin ang paraan kahit na hindi makita ni Mayor. Huwag ka lang tatanga-tanga. Hindi katulad nung ginawa mo last time, na muntikan ka pang kumanta. Sinasabi ko sa iyo kapag nagkahulihan dito, damay ka pa rin dahil may pera kang nakuha. Nakinabang ka na dito. Ay, siya. Bilisan mo dyan. Aalis pa tayo mamayang gabi. Ayoko ng stress. Bakit ka kakabahan? Kinakabahan po talaga ako. Paano kung may audit? Hindi naman ikaw ang humaharap, di ba? Sa kasalayo nitong probinsya natin, tingin mo ba may mag-o-audit pa rito? Ikaw, tatanungin ko. Kailangan ba ng anak mo ng pera? Opo. O, yun naman pala Kung gusto mong magtagal dito, makisabay ka na lang. Hindi ka bubuhayin ng pakikipaglaban mo ng patas. Nasa pwesto ka na. Nasa harapan mo na ang magandang buhay. Bakit kailangan mo pa makisabay sa mga mahihirap na tao? Kung nahihirapan sila, hayaan mo sila. Kasalanan nila kung bakit mahirap sila. Napahawak na lang ako ng mahigpit sa sobrang inabot sa akin ni Vice Mayor. Inaamin kong ilang beses na akong gumawa ng mali, pero hindi ko pa rin kayang talikuran. Bago ang lahat, magandang araw po Lola Telang at sa lahat ng taga-subaybay ng channel. Magtatago na lang po ako sa pangalang Elise. Itong kwento ko po ay naganap noong 2005. 27 anyos pa lang po ako nito. Mag-isa kong binubuhay ang anak kong may sakit sa buto. Naganap ito sa Tagum Bayan sa malayong probinsya. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan dahil na rin sa mga sikretong mailalabas ko habang ibinabahagi ang kwento na ito. 2 taon na akong nagtatrabaho sa munisipyo. Alam ko ang kalakaran nila simula pa noon. Bago ako pumasok, galit ako sa korupsyon. Galit ako sa mga nasa pwesto na nanlalamang ng kapwa nila. Naaawa ako sa mga normal na mamamayan. Noong mga panahon na yun, talagang mahirap sa lugar namin. Kami nga ang nahuhuli sa lahat.
Habang ang ibang bayan nakakakuha ng mas magandang serbisyo, ang sa amin, paulit-ulit lang ang nauupo. Sila-silang pamilya lang. Maayos ang mayor namin pero hindi ang mga tao niyang gamay na ang pagtatago ng korupsyon. Ang madalas na naguutos sa akin ay si Vice Mayor. Hindi ko siya dapat sinusunod pero nung nangailangan ng pera ang anak ko, tinulungan niya ako. Akala ko nung una pagkukusa yon. Hindi pala. Ginamit niya ang utang na loob na yon para mapasunod ako sa mga plano nila. Gusto kong umatras noon pero hindi ko na nagawa dahil sa takot. Pinagbantaan niya ang pamilya ko, lalo na ang anak ko. Sinabi niya rin na kapag nagkahulihan, mas ako pa ang mananagot kaysa sa kanila. Alam ko na pwede ako magsumbong kay Mayor, pero paano naman ang mga taong hawak niya? Wala akong tiwala sa kahit na sino. Kahit na lumantad ako, wala namang ibang makakaalam nun. Mabilis lang kaming patayin. Sabi nga ni Vice Mayor, mas mura pa ang buhay naming pamilya kaysa sa ginagastos niya sa pangkain. Alam ko yun dahil madali lang sa kanila ang pumatay ng ordinaryong tao. Nagpatuloy ako sa pagbibigay ng serbisyo sa kanya hanggang sa nagkaroon siya ng bagong utos sa akin. Di ba meron yung mga high-end na laptop? Gusto ko, gumawa ka ng report na nagre-request ng high-end laptop. Ang walang bala sa mga susunod. Pipirma rin po ba ako? Malamang. Sino ba dapat? Di ba ikaw ang maghahanap ng papers para sa budget approval? Alam mo na yan, ha? Dating gawin yan. Basta, ako na ang gagawa ng paraan dyan sa iba. May pagkukuhaan naman ng mga laptop. Hindi mo na sagot yon. Ganun po talaga ang presyo na ilalagay ko. Hindi ba masyadong mahal? Tapos ang dami pa nito, wala pa sa kalahati ang kailangan natin. Kino-question mo ba ako? Mas alam ko tong ginagawa ko. Inuutusan lang kita. Hindi ako humihingi ng opinion mo. Kung ano ang sinabi ko, yon ang gagawin mo. Ano akala mo sa akin, magnanakaw ng barya? Anong gagawin ko sa kakapiranggot na pera, ha? Di ba po, malaki naman ang sahod nyo kumpara sa amin o sa mga normal na tao? Paano po tayo magkakaroon ng magandang gobyerno kung hindi natitigil ang korupsyon? Sinong may kailangan ng magandang gobyerno kung nasa pwesto ka na? Yung pinagsasasabi mo, pangarap lang yan ng mga taong walang pagsusumikap sa buhay. Tandaan mo normal na gawain na to. Hindi ka pa pinapanganak, ginagawa na to ng mga nasa pwesto. Alam na to ng lahat. Masanay ka na sa kapangyarihan natin nito. O masanay ka sa pagiging mahirap. Bakit ba ang dami mong arte, ha? Kunwari ka pang kontra ka sa korupsyon Pero tumatanggap ka naman ng pera na galing sa nakaw. Gusto mo bang maging bayani, ha? Yung magbibigay ka ng pera sa mga mahihirap? Oy, hindi ka si Robin Hood. Mahirap ka lang din na lumamang ng kaunti sa kanila. Kaya huwag ka matakot. Matagal na ang korupsyon. Kahit ilang siglo pang lumipas, hindi na ito mawawala. Umiikot na sa buhay ng mga Pilipino ang nakawan na ito. Kaya kahit na isipin mong mababago mo ang mundo, mali ka. Isipin mo na lang na mababago ng perang nakukuha mo ang buhay ninyo. Sinunod ko lang ang utos sa akin. Alam kong masama at mali pero hindi naman ganun kadali makawala, Lola Telang. Sakto pa noong mga panahon na yun, kailangan talaga ng anak ko. Naoperahan pa siya noon kaya malaking pera ang kinailangan ko. Para akong palubog ng palubog sa kasalanan pero hindi ako makaahon dahil kailangan namin ng pera. Tapos yung tatay ko pa, may sakit noon kaya kailangan ng gamutan. Ang mahal-mahal pa ng gamot niya. Sa aming magkakapatid, ako lang ang may kakayahan. Nagpapaaral pa ako ng 4 na kapatid, kaya may isa pang trabaho na ibinigay sa akin si Vice Mayor. Kahit nasa labas na kami o kaya'y walang pasok sa munisipyo, kasama niya pa rin ako. Isang Sabado, may tumawag sa akin. Nakausap mo na si Ricky? Anong sabi niya? Wala pa po. Nakausap ko siya kahapon pero hindi ko alam kung anong oras kami aalis mamaya. Anong hindi mo alam? Hindi pwedeng hindi mo alam.
Ikaw ang may alam ng schedule niya, di ba? Sa'yo niya binibigay yung pera. Hindi ko po hawak yung pera ni Vice. Iba yung pinapagawa niya sa akin ngayon. Saka, nasabi ko naman sa'yo na ibang tao ang kikitain niya ngayon, hindi ba? Kayo ni Vice ang mag-usap tungkol sa transaction niyo. Labas naman na ako dyan. Anong labas ka na? Hindi yung pwede. Kung ayaw niyong gumawa ko ng skandalo, sabihin mo dyan sa amo mo, ha? Ibigay yung pera na kailangan ko. Hawak ko lahat ng baho niya. Kaya tandaan mo, ha? Kung anong ikababagsak niya, siyang ikababagsak mo rin. Kaya huwag mo akong hintayin na magalit. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil pinatayan na niya ako ng tawag. Kaya sinubukan kong tawagan si Vice pero hindi siya sumasagot. Alam kong wala siya sa bahay nila at puyat yon kagabi. Hindi rin naman ako pwedeng basta makialam sa buhay niya. Problemado na ako dahil sa pagbabanta na yon, kaya lumabas ako ng bahay kung saan nakita ko ang kaibigan kong nagsasampay. Okay ka lang ba? Ang diin naman ang pagkakapindot mo dyan sa cellphone mo. Hindi. Tungkol lang to sa trabaho. Sa trabaho? Wala ka naman pasok ngayon. Iba to. Yung doon sa sinasabi mo sa akin? Bakit? May pagbabanta na naman ba? Alam mo kung ako sa'yo, hanggat hindi pa ganun kabigat ang kaso mo, umamin ka na. Hindi pwede. Baka gusto mong mamatay kaming lahat. Para namang hindi mo alam kung anong kayang gawin ng pamilya niya, di ba? Nung nakaraan nga lang may pinapatay siya eh. Parang ang dali lang sa kanilang gawin yun. Kaysa naman maraming buhay pa ang nasisira. Kung sana may kalaban lang yan tumakbo, hindi yan ang iboboto namin. Halata namang una pa lang na kurakot yung pamilya nila. Lahat sila. Tapos sa susunod tatakbo na yung mayor. Malamang mananalo yan. Wala naman siyang kalaban eh. Mas lalong kawawa ang mga tao Hindi ko alam. Basta nai-stress ako. May pinapagawa pa siya ngayon. Alam mo ba, may bago silang project. Yung pagpapagawa ng poste ng ilaw dyan sa Dolores Street. Paano? Laging may banggaan, di ba? Ang laki ng budget dun, pero wala pang kalahati ang magagamit. O kita mo na? Alam mo yung mga ganyan tapos wala kang ginagawa. Alam mo, sa totoo lang nakakagalit ka rin eh. Magkaibigan tayo. Alam ko lahat ng pangangailangan mo pero hindi ka ba nakukonsensya sa pinaggagawa mo? Tinatanggap mo pa yung pera na ninakaw sa mga tao? Wala ka rin pagkakaiba sa kanila. Huy, hinaan mo naman ang boses mo. Baka marinig ka ni tatay. Ano naman kung marinig ako ng tatay mo? Nagpapakatotoo lang ako rito. Dahil alam ko naman na alam mo rin kung ano yung ginagawa mo. Kung mali na, huwag ka na magstay dyan. Oo, kailangan mo ng pera dahil may sakit ang anak mo. Tapos mahirap lang din kayo. Na single mom ka. Pero hindi naman ibig sabihin nun mawiwili ka na rin. Paano na lang yung ibang tao na mas mahirap sa'yo? Yung mga tao na walang ibang malalapitan tapos tinatarantado pa ng gobyerno. Kung naniniwala ka sa pagbabago, huwag mong hilingin yun sa ibang tao. Dapat ikaw mismo, lalo na ikaw ang mas may kakayahan. Hindi ko sinasabi sa ibang tao ang sikreto mo pero sana ikaw mismo alam mo kung kailan dapat tumigil. Hindi yan simpleng pagnanakaw lang ng palay. Pagnanakaw yan ang kinabukasan ng iba. Hindi nga ikaw ang nagnakaw pero ginawa kang kasangkapan. Hindi ko na alam kung ano bang gagawin ko nung mga panahon na yon, Lola Telang. Totoo naman ang sinabi niya. Masama akong tao, pero bakit sa tuwing nagbabalak akong huminto, wala akong nagiging pagpipilian. Ilang araw pa ulit ng pagbabalik sa trabaho, naging kasabwat ako sa lahat. Basta tandaan mo yung mga pangalan doon sa listahan na binigay ko sa'yo. Alam naman na yan ni Vince kapag binigay mo yung list. Maghintay ka lang kasi iaabot niya sa'yo yung cheque. Hindi po ba yan delikado kapag tinanong ako? Andyan pa naman po si Mayor. Alam niyo naman yun, kapag nalaman niya yan, yari tayo. Mas delikado yan kapag tatanga-tanga ka. Kaya ayusin mo kung anong trabaho mo, ha? Paano kung lumabas yung list ng ghost employee, tapos yung sa seminar na pina-approve ko, pero hindi naman mga totoong tao yung nasa list. Nanguha lang tayo ng budget. Tapos ano yung kinatatakot mo dyan? Nakalampas naman kay Mayor na, hindi ba? Wala namang tanungan at interview na nakaabot sa akin eh. Ayos na yan. Huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ka lang talagang maging tanga. Paano kaya yaman yan? Kita mo si Glenda. Nakabili na ng kotse niya. Tapos may resort na pinapatayo. Di ba?
Balita ko nga, napagawa na niya yung bahay niya eh. Kaya huwag kang makonsensya. Ang konsensya na yan para lang yan sa mga mahihirap. Kapag nakonsensya ka, ibig lang sabihin nun, wala kang mataas na pangarap sa buhay. Natatakot kasi ako. Tsaka ang hirap makatulog sa gabi. Mahirap makatulog sa gabi. Pero yung pinapakain mo at pinanggagamot mo sa pamilya mo galing naman sa nakaw. Di ba? Kaya hindi ka umaasenso eh. Sumabay ka na lang sa Agos. Hindi naman niya magkakahulihan eh. Sa susunod, ako naman ang magiging mayor. Kaya wala kang dapat ikabahala. Basta susunod ka lang sa mga utos at gusto ko. Walang problema. Yayaman ka. Paano yung sa market renovation? Naipadala na kay Mayor yon at subject for approval na. Kaso ang tagal pa nun, hindi pa rin naibabalik sa amin. Kinakabahan na ako. Kasi nung nakaraan pinatawag si Sir Tom eh. Baka mamaya alam nyo na. Si Tom pala ang pinatawag. Alam na niyang gagawin doon. Laki ng makukuha niya kapag natuloy yon. Sa kanya rin naman kukuha ng gamit eh. Dagdag pa yun sa pagpatong ng presyo. Hindi ka na mahirapan nun. Saka huwag ka mag-alala. Kung magkanong usapan natin, yun ang makukuha mo. Para magduda ka pa sa akin eh. Si Rodel pala, tawag ng tawag sa akin. Hayaan mo siya. Nakapag-usap na kami. Sa susunod na linggo, ikaw na ang pupunta sa kanya para magdala ng pera. Hinihintay ko lang yung cheque para dun sa agricultural program. Pero ako nang bahala dyan. Kasado na ang budget niyan. Hinihintay na lang ang pera. Sige na, gawin mo na kung anong inuutos ko sa'yo. Tapos, bumalik ka rito. Iniisip ko na lang noon na kailangan ko ng pera. Marami sa mga kasamahan ko ang sanay na sa ganito. Minsan nga may sarili silang paraan ng korupsyon. Kahit na hindi nagawa ni Vice o ng ibang politiko. May sarili silang galawan na magdadagdag ng pera nila. Basta hindi lang halata, makakakuha sila ng pera. Minsan, depende pa yon kung anong hawak nila. Kapag sa paaralan, mas marami silang nakukuha dahil may mga pamigay dapat sa mga estudyante na tinitipid nila. Isa sa hinihintay nilang lahat kapag may kalamidad. Mas malaking pera yon, mas madali. Kaya madalas tipid na tipid ang naibibigay sa mga taong nasalanta ng kalamidad. Sila lang ang masaya kapag ganon. Dahil madalas sila ang hindi apektado dahil sa matitibay nilang mga bahay. Isang gabi, dumiretso muna ako sa bahay ni Vice bago ako umuwi. May hawak akong 2 sobre na pera ang laman. Kapag nag-text sa'yo si Rodel, ang sabi mo sa kanya, kalahati mo nang may bibigay mo ha. Tapos after ng project para sa market renovation ng kalahati pa. Huwag ka mo siya magmadali. Tapos ito, iyon na to. Bahala ka kung paano mo uubusin yung pera na yan. Kumain kayo sa labas, bumili ka ng sasakyan. O kaya magpaayos ka ng bahay ninyo. Doon mo na lang ibaling ang konsensya na nararamdaman mo. Mababayaran ba nun kung anong kasalanan ko? Natatakot ako sa karma. May naniniwala pa pala sa karma ngayon. Tingin mo kung totoo ang karma, bakit may mga masasama pa ring tao sa mundo? Ibig lang sabihin nun, ang karma na yan, paniniwala lang yan ng bawat tao. Kumbaga, iniisip lang nila yon pampalubag loob. Na hindi kasi sila makaganti kaya iisipin na lang nila na karma ang gaganti para sa kanila. Pero kung may isang araw na bibigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng kasalanan, makikita mo na bawat tao may demonyo sa sarili nila. Pabor pa nga yung kapalaran sa mga taong masasamang ugali, hindi ba? Konsensya lang yung nasa utak mo, kaya iniisip mo ang karma. Kapag nawalan ka ng konsensya, makikita mong walang karma. Mas masayang mabuhay ng maraming pera kaysa mabuhay na puro konsensya. Hindi ka bubuhayin ng paniniwala mo. Isa pa, kahit na anong pagtatanggol mo sa sarili mo, magnanakaw ka na rin. Pera ang Diyos. Kaya hanggat may pera kang mananakaw sa mga tao, ikaw ang sasambahin ng nakararami. Kaya huwag mo kong paandaran ng kaartehan mo, ha? Naniniwala rin ako sa karma. Alam ko na mali itong ginagawa ko. Kapag nagawa kong makalaya sa ganito, hindi na ako uulit.
Sa ngayon, takot pa ako dahil mas makapangyarihan kayo sa akin. Pero alam ko at naniniwala ako na matatapos din to. Alam mo, hindi naman kita pinipilit eh. Pwede ka mag-resign. Pwede kitang palitan ng ganun lang kadali. Sa dami ng tao na gustong makakuha ng ganyang trabaho. Ang sabihin mo, gusto mo rin kasi to dahil may pakinabang ka. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Gusto mo to. Alam natin pareho na gusto mo yung pera na nakukuha mo. Ikaw lang ang naniniwala na ayaw mo at wala kang choice. Palagi kang may choice. Kaya nga pinipili mo magstay, hindi ba? Kasi kung tutusin unang alok ko pa lang sa'yo, tumigil ka na. Pero katulad ka rin naming sakim sa pera. Kaya huwag ka nang magmalinis. Hindi ako bakakibo sa sinabi niya. Dahil totoo rin naman yon, Lola Telang. Kailangan ko ng pera kaya hindi na ako makaalis sa sitwasyon ko. Ito yung mabilis na paraan. At dahil kailangan ko nga ito, hindi ako tumigil. Nag-iipon din ako kasi malaki na ang binibigay sa aking pera. Doon lang din ako parang natakot na baka kapag nawala sa akin yung ganito, hindi ko na alam kung anong ipanggagastos ko sa pamilya ko. Lumabas din ang ilan sa mga paninira kay Vice Mayor. Lumabas yung ibang mga proyekto na hindi niya ginawa o mga proyekto na hindi natapos. Nagkaroon ng problema nun. Ang akala ko nga mahuhuli din yung ginagawa namin sa pagdagdag ng presyo sa mga dapat bilhin. Pero magaling si Vice Mayor at yung mga kasama niya. Gobernador ng lugar namin ang tatay niya habang nasa ibang katungkulan din ang mga kapatid niya. Nasa pamilya talaga sila ng politiko. Pamilya ng korap. Malaki ang impluwensya nila kaya hindi siya natatakot. Lumipas ang ilan pang linggo at buwan, balik na naman kami sa dati naming gawain. Natama nga siya, nasanay na rin ako. Inaamin ko naman ang pagkakamali ko na yon, Lola Telang. Nakikita ko yung mga mahihirap na lalong naghihirap. Kaya ayaw kong matulad sa kanila. Ayaw kong maranasan ng anak ko yung may sakit siya tapos wala pa kaming makain. Kaya nilunok ko na lang lahat ng sinasabing masama sa akin ng kaibigan ko. Yung list ng equipment, naipasa mo na ba? Hindi pa po. Bali may dinagdag pa doon yung sa sinabi nyo. Bakit hindi nyo pa ipasa? Baka mamaya niyan masama na naman sa investigasyon yan. Ang tanga-tanga mo naman. Lagi nilang mali ang pinaggagawa mo eh. Nakaka-stress ka. Ang sabi nyo sa akin na sa Lunes na lang yung ipapasa eh. Kaya hindi ko pa maibigay. Ang sabi ko dapat sa Lunes na ipasa na lahat. Hindi ko sinabi na isahan lang. Ayusin mo yan ha. May meeting pa ako bukas kay Mrs. Chavez. Bakit? Di ba yun yung pinaalis ni Mayor? Dahil gustong magtayo ng pasugalan? Bakit mo ko tinatanong? Ikaw bang nasa posisyon ko? Gawin mo yung pinagagawa ko. Tapos sa susunod na linggo, birthday ko. Gusto ko yung katulad last year. Advance celebration to ha. Alam mo na ang gagawin. Sila pa rin? Malamang bago. Ako ang pipili. Wala kang kwentang pumili eh. O sige na, umalis ka na sa harapan ko. Ginagalit mo lang ako eh. Baka pasabugin ko ba yung bungo mo? Hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Ginawa ko na lang kung ano ang utos niya. Basta nung panahon na yon, ang alam ko lang, basta may pera akong nakukuha sa kanya. Mula sa pera lang din na ninakaw niya sa taong bayan. Nagbabalak talaga akong makaipon para makaalis na rin kami doon at magne-negosyo na lang ako. Ipon galing sa nakaw. Isang araw, nakipagkita ako kay Rodel upang ibigay ang ipinapaabot ni Vice. Huwag ka na pang na-text sa akin. Ayos na yan ha. Baka manggulo ka pa niyan kay Vice. Buo na yung pera mo. Ano? Imbitado ba ako? Ewan ko. Hindi ko pa alam kung sino yung mga pupunta. Alam mo, hindi ko alam kung tanga ka kasi. Lagi ka nalang walang alam eh. Malamang, si Vice ang may desisyon sa lahat. Hindi ko naman hawak kung anong iniisip niya. Isasama kita sa list, pero bahala siya kung imbitado ka o hindi. Gusto ko malaman kaagad. Mamayang gabi, text mo ako ha. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa munisipyo. Para ka namang tanga.
Ginugulo mo talaga lahat. Takot ka ba na magulo lahat? Ano? Masaya na ba makakuha ng maraming pera mula sa mahihirap? Ha? Bakit sa akin ka magsasalita ng ganyan? Bakit kaya hindi dun sa mga nagnanakaw ng milyon-milyon? Wala naman. Ang cute mo lang kasi kapag naiinis ka eh. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Aalis na ako. Basta, sabihan mo ako, ha? Hindi ko na siya binigyan pa ng pansin dahil naiirita ako kapag nakikita ko siya. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy pa rin ang trabaho ko. Nakakatakot pero nagagamay ko naman na lahat. Nakikita ko rin yung mga kasama kong may kanya-kanyang gawain. May maliliit na pagnanakaw, may mga malalaki rin. Isang hapon, matapos namin umuwi galing ospital, nakita ko ang kaibigan ko. Naglakad siya palapit sa akin. Akala ko ba itutuloy yung pagpapalagay ng ilaw dyan? Hanggang ngayon wala pa rin. Naglabas na raw ng budget dun ah. May ilaw naman na inilagay. May ilaw? Yun na pala yun? Yung mabilis mapundi tapos bilang lang sa daliri? Ni hindi pa maliwanagan yung daan. Mas malakas pa ang flashlight. Yun na ba yung milyong project ng amo mo? Magkano komisyon mo dun? Siguro sapat pambili niyang kakarag-karag na motor? May project naman na ginawa. Okay na rin siguro yan. Ay wow! So ang gusto niyo niyan, magtiis kami para sa ganyan. Malaking pasalamat na pala yung pagtitipid sa mga tao. Pero kung magwaldas ng pera, wagas. Para mo namang sinabi ngayon na yan lang ang kayang ibigay sa amin dahil ito lang kami. Samantalang ang laki ng tax na binabayaran ng bawat tao. Para saan yun? Pang birthday ng mga nakaupo? Oo, bakit sa akin ka nagsasabi? Ano bang kinalaman ko dyan? Ako ba si Gov? Ako ba si Mayor? Si Vice? Hindi naman, di ba? Empleyado lang din naman ako. May tax din naman akong binabayaran. Sa halip kasing magreklamo, gumawa na lang ng paraan para makadaan. Isa pa, malinaw naman ang mga mata ninyo, di ba? Hindi naman kayo madadapa dyan. Iba talaga ang nagagawa ng pera sa isang tao. Kinurakot na nila pati ang prinsipyo mo. Hindi ka nakasali bilang simpleng mamamayan dahil katulad ka na rin nilang nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Habang kami, pilit yung pinagtitiis sa bagay na kulang naman talaga. Hindi na to usapin kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot eh. Kaya maiksi ang kumot dahil kinukuha ng mga korap na opisyal ang kalahati. Katulad ka na rin nila. Magnanakaw ka na rin. Tinanggap ko ang sinabi niya dahil alam ko naman yon sa sarili ko. Hindi ko naman itatanggi na nakakasilaw ang pera. Simula nun, hindi na kami nagpansinan pa ng kaibigan ko. Minsan nagpaparinig siya sa akin pero hindi ko pinapansin. Isang araw, walang pasok noon dahil holiday. Nagpunta ako sa bahay ni na Vice para ibigay ang listahan na hinihingi niya sa akin. Malapit na ang kaarawan niya kaya ako na naman ang gusto niyang mag-asikaso noon. Malaking pera ang ibibigay niya sa akin. Sakto sa kailangan ng kapatid kong pera dahil luluwas siya ng Maynila. Doon niya balak mag-aral ng kolehiyo. Para sa akin, kaya ko naman yon dahil nga malaki na ang nakukuha kong pera kumpara noong una. May iba pa akong trabaho kay Vice. Sa personal na buhay naman niya yon. Nag-text ako kaso walang signal ang son. Kaya pumunta na lang ako rito. Ang sabi ni Rodel, gusto niya pumunta. Sige, pwede naman. Ito na ba yon? Maayos to, sigurado ka? Ayoko ma-stress sa birthday ko, ha? Maayos yan, pero baka late na ako makapunta doon kasi ihahatid ko pa sa terminal yung kapatid ko eh. Hindi pwede. Pumunta ka ng tamang oras. Ihatid mo ng mas maagang kapatid mo, saka ka bumalik. O sige na, umalis ka na. Pinapasakit mo na naman ang ulo ko eh. Dami-dami mong reklamo dyan. Hindi na ako kumibo dahil wala rin naman akong magagawa kung yon ang desisyon niya. Mabilis lang ding lumipas ang araw hanggang sa dumating na ang araw ng kaarawan ni Vice. Nagpunta ako ron kasama ang mga bisitang gusto niya. 4 na lalaki kasama si Rodel. Ano? Namiss mo ba ako, baby? Hay, nakaka-stress talaga sa buhay. Sabi ko sa iyo, magpunta ka ng Sabado, hindi ba? Nagsabi akong pupunta ako, di ba? Kaso naman, nandun yung asawa mo. Pinapalayas ko na nga yun eh. Ang sabi ko, pumunta na muna ng ibang bansa.
doon na lang ka ako magpalahi. At ako, ayoko talaga ng babae. Uy, ang sasarap naman ng tatlong to. Etong gusto ko. Paano ba yan? Kaya mo kahit na 4 kami? Aba, ako ba talagang hinahamon mo, ha? Tingin mo ba aatrasan ko tong ganito? Sige na, Elise. Doon ka na muna sa labas. Huwag kang gagawa ng ingay, ha? Nako, sinasabi ko talaga sa'yo, hindi ka makakatanggap ng pera sa akin. Baby, kumukulot yung noo mo. Basta yung pangako mo sa akin, ha? Magkano pera ba yung hinihingi ko sa'yo? Gusto kong bumili ng bagong sasakyan, eh. Akong bahala dyan. Kahit na anong gusto mo. Pero, saka ng sasakyan. Ako na munang sakyan mo ngayon. Ay, yan ang gusto ko. Agresibo. Isinarado ko na lang ang pinto. Iniwan ko si Vice kasama ang 4 niyang lalaki. Yung iba niyang mga bantay, nasa tapat lang ng pinto. Wala namang ibang tao rito sa bahay niya, kaya nasa kusina na lang ako tumambay. Mas maraming pagkain. Matagal ko nang alam na bakla si Vice dahil sa akin siya nang hihingi ng lalaki. Kaya malaki ang binibigay niyang pera sa akin dahil alam ko ang sikreto niyang yon. Wala rin naman akong balak na gamitin sa kanya. Hanggat may pakinabang din ako sa pera niya, pananahimik ako. Ngayon pa ba na parang sanay na ako sa lahat ng galawan niya. Minsan lang napapaisip ako kapag kinakausap ako ng mga magulang ko, pero sinasabi ko naman sa kanila na lahat ng ginagawa kong ito ay para sa pamilya namin. Malakas magnakaw si Vice dahil masyadong maluho ang lalaki niya. Marami naman siyang lalaki, paiba-iba, pero iisa lang talaga yung lalaki niya na pabalik-balik sa kanya at mahal na mahal niya. Si Rodel. Napakagastos nun. Minsan, umaabot pa ng 1,000,000 ang hinihingi niyang pera kay Vice. Nagbibigay naman din ito dahil ayaw niyang iwan siya. May asawa si Vice, pero wala siyang anak dahil halata na ginamit lang niya yung babae pantakip sa tunay niyang pagkatao. Matapos nilang maglaro, umalis na yung 3 lalaki at ako ang nag-abot ng pera sa kanila. Pag-akyat ko sa taas, naroon pa rin ang 2. Hindi na ako pinapasok ng kwarto dahil pinauwi na ako kasama ang pera na bayad sa akin. Ilang buwan pa ang lumipas. May bago na namang pinapagawa sa akin si Vice. Merong program para sa mga senior citizen. Bale, wala si Mayor nun dahil nasa Congress siya. Alam mo nang gagawin mo, ha? Iwasan ang pagiging tanga. Bawal ang sakto. Laging sobra-sobra kapag nasa listahan na. Kaya mo na yan. After nyan, bago ka umuwi, daan ka kay Rodel, ha? Yabat mo tong sobre na to. Paano yung sa relief goods? Hindi ako may hawak nun, si Annalisa. Okay na yon. Tapos na yon. Nakalagpas na yung kay Mayor. Basta ang gagawin mo lang kung ano yung iniuutos ko, ha? Huwag ka na mangialam kapag hindi mo trabaho. Sinunod ko siya dahil yun naman ang trabaho ko. Kada utos niya naman sa akin, may nakukuha akong pera. Ilang buwan pa ang lumipas, ang daming nangyayari. Ang daming problema ng lugar namin, pero madalas noon ay mas marami pa rin ang nakawan. Iba-ibang pamamaraan. Hindi ko na maisa-isa kung ano ang mga yon. Pero lahat ng bagay na dumadaan sa munisipyo, lahat yon may suhol. May kapalit na pera. Nakikita ko rin kung paano sila nagtatago, kung paano nagbabayad at binubulsa ang pera ng ganun-ganon lang. Paanong ang pinaghihirapan ng mga tao para bang barya lang sa mga magnanakaw. Alam ko na wala naman akong karapatan magsalita ng ganito dahil nga isa rin ako sa mga nakikinabang sa nakaw. Sumapit ang Disyembre. Kapag mga ganung panahon, nagkakaroon ng bigayan ng pagkain. Nagbigay ng bigas pero bawas na nung may mga nakatanggap na. Katulad ng inaasahan, marami ang nagrereklamo pero wala namang nangyayari. Kahit na umiyak sa galit ang mga tao, wala naman silang magagawa dahil iba ang nakaupo.
Ang iba doon, sinabotahe lang si Mayor. Ayaw kasi nila ng galaw niya, tapos may huli pa siyang termino kung saan makakalaban niya noon si Vice. Hindi ko alam kung sino ang mananalo sa kanila. Dati kasing mayor namin yung kapatid ni Vice. Napalitan lang talaga nung dumating itong bagong mayor. Kaya nahirapan din silang makakuha ng mga patago nilang proyekto. Pero sadyang matatalino pa rin talaga ang mga magnanakaw. Isang nakakapagod na araw. Matapos naming mamahagi ng mga pamaskong handog, pagod na pagod akong pumasok sa sasakyan ni Vice. May iuutos pa kasi ito sa akin. Malaking pera ang nakuha niya rito. Ibig lang sabihin nun, malaking pera ang isusustento niya sa lalaki niya. Ganun naman palagi ang ginagawa niya. Ninanakawan niya ang mga tao dahil kailangan niyang ibigay lahat ng hiling ng lalaki niya. Kung hindi para kay Rodel, para naman sa mga bago niyang lalaki. Basta, doon ko madalas nakikita ang gastos niya. Alam naman din siguro yun ng kanyang pamilya, pero pinagtatakpan din siya. Ang mahalaga lang sa kanya, nananatili siya sa katungkulan. Para sa ganung paraan, mas mabilis silang makapagnakaw ng pera sa mga ordinaryong tao. Ay, grabe. Sumakit naman ang balakang at likod ko. Ang dami nating ginawa ngayong araw. Ang daming tao. Gabi ka na lang pumunta kay Rodel. Ako na lang magsasabi sa kanya. Alam naman niyang abala tayong lahat ngayon eh. Kung hindi siya makakapaghintay, bahala siya sa buhay niya. Ang daming pambabati ko sa nakukuha niyo ngayon ah. Baka naman matalo ka niyan sa susunod na eleksyon. Paano kapag nangyari yon? Alam mo naman ng mga tao, kapag nakakita sila ng mali sa'yo, madali lang din yun kakalat sa lahat. Kaga ka. Kapag ako natanggal, ibig sabihin nun, wala ka na rin pera. Ewan ko kung hindi ka matulad sa mga taong yan. Mga patay gutom sa tulong. Gusto mo ba bumalik sa ganyan? Ha? Yung pumipila ng mahaba para lang sa ilang kilong bigas? Yung panay hingi ng tulong kasi walang pera? Pasalamat ka na lang sa akin kahit papano inalis kita sa lusak mong pamumuhay. Nakikinabang ka rin ng malaki sa akin. Ang dami ko kasing naririnig. May mga kumakalat na ring issue tungkol sa'yo. Pero parang sanay na sanay ka na sa ganun ah. Kasi kahit pagsisinungaling mo, hindi ka malang kumukurap. Wala akong pakialam sa kanila. Alam mo, yung mga tao na yan, kahit anong isyong marinig nila, kapag tinulungan mo yan sila, tatanawin na nilang utang na loob. Ang tawag ko nga sa kanila, mga aso eh. Kasi kahit nabigyan mo sila ng tira-tira, ipagpapasalamat pa kung anong naibigay mo. Kapag natulungan mo sila, bayani ka na sa paningin nila. Kaya yung mga kumakalat na issue, madali lang yung pagtakpan. Bigyan mo lang yan ng ilang sardinas at 2 kilong bigas, burado na yun eh. Para ka ng Diyos sa paningin nilang nagligtas sa kanila sa gutom. Kaya nga hindi nawawala ang pamilya namin sa linya eh. Dahil alam ng mga tao kung paano kami mamigay ng mga kakainin nila. Ganun lang umiikot ang politika. Kailangan mo lang gumawa ng bagay na papabor sa mahihirap para akalain nilang mabuti ka. Hindi lang naman akong gumagawa nun eh. Magnanakaw ka, tapos magbibigay ka rin naman pero konti lang. Pero at least namigay ka. May mga magagalit na nagnakaw ka pero may magtatanggol sa iyo na namamahagi ka. O di ba? Mas marami naman ang mahihirap. Mga mangmang. Hindi man lang ba kayo nabahira ng konsensya? Isipin nyo, maraming pamilya ang nawawala ng maayos na kabuhayan. Nawawala ng pangarap sa buhay. Naghihirap, tapos yung pera na dapat tulong na rin sa kanila, ay napupunta lang sa pansarili nyo. Para sa luho, para sa kalayawan at mga kababuyan. Paano naman yung mga pangako nyo nung tumatakbo pa kayo na para kayo sa mahihirap? O nasaan na yun? Hanggang sa pangako na lang ba talaga? Hindi ko na sila problema. Basta ako, may pera ako. Ikaw ba? Kaya mo ba ng walang pera? Ano? Hindi ka makasagot, di ba? Dahil alam mo sa sarili mong kailangan mo yon. Kaya naiintindihan mo kung paano umiiral ng korupsyon. Dahil unfair ang mundo. Kaya huwag kang lumaban ng patas. Payo ko lang sa iyo ha. Hanggat may politiko, hindi mawawala ang korupsyon.
Dito na umiikot ang mundo natin. Hindi na maalis yan. Hindi na magiging maayos ang Pilipinas dahil lahat ng gustong umupo, gustong magnakaw. Hindi na ako nakakibo sa mga salitang sinabi niya. Nang kinagabihan noon, nagkita nga kami ni Rodel, pero mukhang hindi maganda ang timpla niya. Nung makarating kasi ako sa bahay niya, amoy alak at sigarilyo sa buong paligid. Tapos, kalat-kalat pa yung gamit niya. Mukhang nagwala siya. Pero hindi ko na problema kung ano yung ginawa niya dahil nagpunta lang naman ako doon para ibigay ang pera niya. Pero nung ibigay ko ang pera, bigla naman siyang sumigaw at nagalit sa akin. Bakit ka ba nagagalit ha? Andiyan na yung pera oh. Dinala ko na nga yan eh. Bukas pa nga dapat yan, pero pinapamadali na sa akin. Kapag nagtatalo kayo ha, palaging ako yung naiipit sa gitna. Hindi ko naman sana kayo kaano-ano eh. Kung hindi lang din dahil sa binabayad sa akin, hindi ko to gagawin no. Andyan na yung kailangan mo. Yung pera, kulang pa to sa hinihingi ko eh. Tapos ang sabi niya sa akin, ito na yung huling beses na magbibigay siya sa akin. Siguro, nagbibigay ka na ng bagong lalaki sa kanya no? May nakita na ba siyang masigit sa akin, ha? Aba malay ko dyan. Nanghingi lang siya sa akin. Pinaasikaso niya. Yun lang naman ang trabaho ko. Hindi ko na problema yung mga problema sa relasyon ninyo. Kayong dalawa lang ang makakaayos niyan. Gawin mo to ng paraan. Sinasabi ko sa iyo, sabay-sabay kayong babagsak kapag ako nagsalita. Hindi mo gugustuhin kapag ako mismong humarap sa publiko. Lahat ng baho niyo lalabas. At damay ka talaga dun. Ewan ko talaga kung anong mangyari sa buhay mo niyan. Hindi ko nga alam yan. Sige, sasabihin ko sa kanya na mag-usap kayong dalawa. Basta wag nyo lang akong idadamay sa mga ganitong problema ha. Kasi ako inuutusan lang naman ako. Ako na lang magsasabi sa'yo kung kailan kayo magkikita. O kaya siya, kasi nag-uusap din naman kayo. May bahay naman kayong dalawa. Noong una, madalas silang nagtatalong dalawa. Pero nauuwi pa rin naman sa pagkakabati. Hindi ko rin maintindihan si Vice. Masyado siyang adik sa mga lalaki, pero tanging si Rodel ang mabilis na nagpapasunod sa kanya. Basta ang alam ko lang, kahit wala ako, nagagawa nilang magkitang dalawa. May bahay kasing binili si Vice, at minsan naroon sila. Nung panahon na yon, wala naman agad nakakakuha ng litrato tapos ilalagay sa social media. Kaya kahit na bakla siya, hindi makukuhanan ng litrato. Kung may ibang tao na magbibintang sa kanya, wala naman silang magiging ebidensya. Lalo na at pinapakita niya sa publiko na maayos silang dalawang mag-asawa. May isang beses pang isinama nila ako, parehas silang naglalandian sa sasakyan. Hindi ko alam kung may ibang milagro pa silang ginagawa dahil malikot ang mga kamay nila. Hindi ko rin naman sila tinitingnan. Mamaya na lang tayo sa bahay, baby. Kakagating ko talaga yung tenga mo eh. Kapag nakikita talaga kita, pinanggigigilan na kita eh. Ang sarap mo naman kasi. Ikaw lagi mo na lang akong pinanggigigilan Nakakainis ka na talaga. Sino ba naman kasing hindi manggigigil sa'yo? Ako nga dapat tong magtatampo eh. Paano? Yung iba mong lalaki ang madalas mong kasama. Nagsiselos na kaya ako. Tapos, magkano lang yung binigay mong pera sa akin nung nakaraan? Ano namang gagawin ko dun? Huwag ka na magtampo. Binibigay ko naman sa'yo lahat, hindi ba? Sige, kapag naaprubahan yung isa kong ghost project, magpupunta tayo sa ibang bansa. Masarap dun kapag malamig, di ba? Tapos, magpapainit tayong dalawa. Talaga ba? Sige nga, kiss mo nga ako. Mamaya na lang kapag nasa bahay na tayo. Nakakaya eh. May ibang tao kaya dyan. Gusto ko, kapag tayong dalawa na lang, gusto kong bigyan ka ng mas marami pang kiss. Nakakadiring pakinggan, lalo na kapag nakikita ko pa kung paano maging bakla si Vice Mayor. Malayo talaga sa iisipin ng iba na bakla siya dahil hindi halata. Gwapo siya sa edad niyang yun,
Kaya kahit na may asawa siya, minsan ay may mga babae pa rin na nagkakagusto sa kanya. Pero wala pa akong nakita na pinatulan niya. Kapag lalaki, yan ang mas madaling lumandi sa kanya. Bago kami makauwi, nagbigay siya ng malaking pera kay Rodel. Binigyan niya rin ako ng pera na isiniksik ko sa loob ng bag ko. Habang naglalakad ako pa uwi, nakasalubong ko si Lydia. Tiba-tiba na naman sa pera yan. Lalo na ngayon, magpapasko. Ang galing no? Habang kami ang naibigay lang sa amin 2 kilong bigas at 2 noodles. Malamang yan ikaw, nakasobre pa ang pera mo. Hindi ka nahihiya? Please lang ayoko ng gulo. Pasalamat na lang kayo na nakatanggap kayo ng pamigay. Kasi hindi lahat ng tao nakakakuha niyan. Pasalamat? Pasalamat saan? Sa ganong bigay? Aba, iisa na ang sagutan mo ngayon. Kaparehas na kaparehas dun sa mga iniidolo mo. Naging panatiko ka na rin ng mga kawatan na politiko. Ni hindi mo man lang naisip kung saan ka nagmula. Kung nasaan ka pa rin hanggang ngayon. Ayoko makipagtalo sa'yo. Pagod ako ngayong araw. Ayaw mo talaga. Dahil sino ka ba naman para makipagtalo pa, di ba? Kung ipaglalaban mo ang sarili mo, iisa lang ang ibig sabihin nun. Kasama na nila yung kaluluwa mo sa impyerno. Kaya kahit na anong sabihin mo, mananatili kang masamang tao. Hindi mo mababago ang tingin na yun sa'yo kung hindi mo babaguhin ang ginagawa mo ngayon. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko at ng pamilya ko. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan sa akin. Hindi kasi ikaw yung nasa posisyon ko, kaya tingin mo sa akin, kalaban. Aba, mas lalong hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ng ibang tao. Ng pamilya nila na paulit-ulit tinatarantado ng gobyerno. Sumama ka pa talaga sa panlalamang sa kapwa. Hindi naman problema ang pag-angat mo sa buhay Pero alam mo kung anong problema? Ang pamamaraan mo. Hindi lang iisang tao ang naghihirap sa mundo. Hindi lang pamilya mo ang nilulubog mo sa pagkonsinti sa mga magnanakaw. Yang pera na inabot sa'yo, malaki yan, di ba? Pero alam mo, barya lang yan sa ninakaw nila. Ibig sabihin lang, ganun lang din kaliit ang tingin nila sa'yo. Sinira mo ang sarili mo, ang prinsipyo mo. Mahiya kang tawagin ang sarili mong makabayan kung kasabwat ka ng mga magnanakaw. Mapapagaling ng pera na yan ang anak mo pero kaninong anak ang mamamatay dahil walang sapat na tulong mula sa gobyerno? Dahil yung tulong dapat na yon, naibulsa na. Yun ang isipin mo. O bakit? Uunlad ba ang Pilipinas kapag naging tapat ako? Yayaman ba ang mahihirap? Noon pa man, kahit maging tapat ako, napakarami ng taong mahihirap. Kaya hindi ko nakasalanan kung bakit sila mahirap. Sige nga, sabihin mo sa akin kung magbabago ang buhay ng mga tao dahil sa akin. Hindi, pero hindi ka mahihiyang tawaging makatao ang sarili mo dahil alam mo kung paano ka lumaban ng patas. Hindi ka palaging uusigin ng konsensya mo dahil isa ka sa taga-usig ng magnanakaw. Taong walang prinsipyo at walang dignidad. Walang bagay na mas nakakahiya pang matawag sa pangalan ng magnanakaw. Hindi ko siya pinakinggan dahil alam kong wala naman dapat kahit na anong salita ang makakaapekto sa akin. Napagamot ko naman ang anak ko pero kahit na malaki ang perang nakukuha ko, hindi ako nakakapag-ipon. Para bang kung ano ang binigay sa akin, binabawi rin yun. Lumala kasi ang sakit ng tatay ko tapos yung kapatid ko nagkaroon pa ng problema sa Maynila. Kaya mabilis ding nauubos ang hawak ko. Tuwing ginugusto ko ng higit, nagkakaroon ng mas malala na problema. Hanggang sa isang araw, pinatawag ako ni Vice. Buwisit talaga yon. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Pero pinagbabanta niya ako na kapag hindi ko binigay yung pera na kailangan niya, ipapadala niya sa munisipyo yung skandal naming dalawa. Meron naman ba? Pinadala na niya sa akin. Ibig sabihin marami talaga siyang hawak, kahit mga litrato. Ay, kilala ko siya. Kapag talagang gusto niyang gawin, gagawin niya. Makakasira siya sa mga plano ko at ng pamilya ko. At yun ang bagay na hindi ako papayag na mangyari. Walang kahit sinong tao makakasira ng reputasyon ko. Magkano ba hinihingi niya? Malaking halaga Tapos ang gusto niya, sumama na ako sa kanya. Hiwalayan ko na yung asawa ko para siya ang piliin ko. May parating na kampanya. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko kapag lumabas yun. Hindi pwedeng masira ang pangalan ng pamilya namin.
Sure ka ba na gusto mo siya mawala sa landas mo? May nakapatong na sa ulo niya. Kapag may nakapatay sa kanya, mas magiging masaya ako doon. Magkano ibibigay mo kapag namatay siya? 2 milyon. Eh kung ako makapatay sa kanya, ibig sabihin, sa akin na pupunta ang 2 milyon na yan. Paano mo naman yun magagawa kung hindi nga malaman kung nasaan siya? Kung yung mga binayaran ko nga hindi siya makita eh. Dahil alam niya na sa pagbabanta niya na to, ipapapatay ko talaga siya. Kukulamin ko siya. Nagpapatawa ka ba? Hindi. Marunong mangkulam ang nanay ko. Pero hindi na siya masyadong gumagawa ngayon dahil itinigil na niya. Kung gusto mo, yun ang gagawin ko. Meron ka bang kahit na anong gamit na may kaugnayan sa kanya? Tapos buong pangalan niya. Alam mo ba? Seryoso ka ba talaga dyan? Problemado na ako Nagagawa mo pa akong tarantaduhin. O bakit? Meron ka pa bang ibang choice? Maniwala ka lang. Saka perang usapan dito. Ang gusto mo lang naman mamatay siya, di ba? Hindi na yung sakop ng paniniwala mo sa itim na kapangyarihan. Basta kailangan ko ng pera. Huli na to. Dahil titigil na rin ako sa pagtatrabaho ko sa'yo. Gusto ko na ng bagong buhay. Ipapadalo ko bukas sa iyo lahat ng kailangan mo. Siguraduhin mong magagawa mo ng tama kung anong gusto ko. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko. Hindi pwedeng masira ang mga plano ko. Basta sapat ang halaga, kaya ko. Basta, totoo ka lang din sa pangako mo. Kahit na kailan hindi ako bumigo ng tao. Basta magawa mo ang inuutos ko. Wala akong pakialam kahit magkano pang may bibigay ko sa'yo. Totoo ang sinabi ko sa kanya. Bata ako noong nalaman kong marunong mangkulam ang nanay ko, pero hindi na niya ginagawa ulit dahil iniisip niya na baka ang sumpa ay napupunta sa pamilya namin. Kaya nagkasakit ang tatay ko, tapos pinanganak naman ang apo niya na may kakaibang sakit. Pero ngayon na may malaking perang nakasalalay, gusto kong gawin niya ulit. Ayoko na maging kasangkapan ng magnanakaw kaya gagawin ko na lang kung ano ang sa tingin ko ay tama. Magsisimula ako ng bagong buhay. Noong una, hindi ko makumbinsi ang nanay ko dahil ayaw niyang balikan kung ano ang iniwanan niya. Nay, 2 milyon yun. Malaking pera yun. Hindi na tayo magtitiis maging mahirap. Hindi ko na kailangan magtiis sa paulit-ulit na utos sa akin para sa mababang bigay o sahod. Pwede naman tayong lumayo eh. Lumuwas tayo ng Maynila para sa bagong buhay. Mapapagamot natin dun si tatay pati ang anak ko. Magtatayo tayo ng negosyo para mapalago natin ang pera. Ngayon lang, Nay. Huling beses mo na itong gagawin. Pangako ko sa'yo, kapag nakuha ko na ang pera, lalagay niya tayo sa tahimik. Ilang araw pa bago ko napilit ang nanay ko. Dahil pinipilit na rin ako ni Vice na gawin yon. Araw-araw siyang nakakatanggap ng pagbabanta. Minsan pa may nagpapadala ng DVD na panakot sa kanya. Ikakalat daw ang malalaswa nilang video na tiyak ay mapapanood ng publiko. Kaya tinaasa niya ang ibibigay niya sa akin. Ginawa niyang 3 milyon basta masigurado ko lang na mamamatay sa kulam si Rodel. Wala na akong pagpipilian. Gusto kong makuha ang pera kahit pa maging masamang tao na ako. Kaya talagang kinumbinsi ko ang nanay ko para din sa kanila ang ginagawa kong ito. Nay, sige na po. Kung gusto niyo talaga matulungan ng pamilya natin, pumayag na kayo. Hindi naman ito makakaapekto ng malaki sa atin eh. Sige na po, tulungan niyo naman ako. Kung marunong lang akong mangkulam ako na mismong gagawa niyan. Maawa ka na, Nay. Pangako ko sa'yo, huling beses mo na talaga itong gagawin. Ito na rin yung huling beses na hihingi ako ng tulong sa kulam. Pagbigyan mo na ako. Napilit ko ang nanay kong gumawa ng ritual. Nakita ko kung paano niya yon ginawa. Meron siyang inilabas sa luma niyang baul. May isang kulay pulang manika. Kita ang itim na sinulid na pinantahi rito. Nung ibinigay ko sa kanya ang litrato ni Rodel, binuksan niya ang gitnang parte ng manika sa bandang dibdib. Doon niya isiniksik ang litrato. Matapos nun, nagsindi siya ng 3 itim na kandila. Inilapag niya yon sa sahig, kung saan nasa gitna ng 3 kandila ang manika.
Kumuha rin siya ng parang maliit na kadena. Nagritual muna siya bago niya ipinalibot sa manika. Kasunod nun, parang tali na nakababad sa langis. Nakita ko rin na pinatakan niya ng langis ang manika. Doon na siya nagritual. Hindi ko maintindihan kung ano yon dahil hindi naman ako marunong. Basta ang alam ko lang, nakakakilabot ang ginagawa niya. May katagalan yon. Bago 3 beses niyang ibinaon ang 3 maliliit na pako sa dibdib ng manika kung saan nasa loob nun ang litrato ni Rodel. Sinabi niya sa akin na maghintay kami hanggang mamaya. Kapag naupod na ang kandila at natuyo ang langis sa manika, doon na eepekto ang kulam. Nangyari naman yon, kaya malaki ang tiwala ko na mamamatay si Rodel. Kinabukasan, nagkita kami ni Vice Mayor. Ano bang kalokohan niyang pinagsasasabi mo sa akin, ha? Akala ko ba mabilis siyang mamamatay sa kulam? O bakit text pa rin siya ng text sa akin? Nagbabanta siya, oh. Hindi ko lang talaga alam kung nasa nagtatago to, eh. Kailangan mo lang maghintay. Hindi naman ganun kabilis ang mga kulam. May mga kulam na ilang araw pa bago tumalab. Pero tatalab yun. Basta ang usapan natin, ha? Kailangan ko yung pera. Hindi ko yung makakalimutan. Basta siguraduhin mo lang na mawawala sa landas ko ang lalaking yon. Sa oras na masiguro kong patay na siya, makukuha mo ang pera mo. Pero hanggat wala pa, maniwala ka muna dyan sa kulam na yan. Maniwala ka. Patutunayan ko sa iyong totoo ang sinasabi ko. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa munisipyo. Pero nagkakagulo na sila doon. Hindi ko pa alam kung bakit. Hanggang sa nalaman kong may nagpadala ng DVD at noong panoorin nila ang laman, mga malalaswang video ni Vice Mayor kasama si Rodel. Hindi lang si Rodel kundi maging ang iba pang mga lalaki. Wala si Vice noon pero alam ko kung saan siya makikita dahil tinawagan niya ako. Agad din akong nagpunta roon dahil kailangan kong makuha ang pera. Lalo na ngayon na nagkakagulo na. Alam ko na ang susunod dito. Seryoso ka ba? Ginagago mo ba ako? Nakita na nilang lahat yung video. Kumalat ako saan-saan. Pati sa plaza ay pinapalabas doon. Pinanood nila yung mga kababuyan ko. Nakarating na rin sa iba't ibang ahensya yung video. Tapos hihingan mo ako ng pera sa katarantaduhan na kulam na yan? Hindi naman pwede yun. Hindi ko nakasalanan kung mas naunang lumabas yung mga malalaswa yung video kesa sa pagtalab ng kulam. Pero ngayon, alam ko nang patay na siya. Kaya yung usapan natin, kailangan ko yung pera. Wala kang makukuha na kahit na ano sa akin. Wala akong pakialam kung namatay na siya. Dahil nasira ng pangalan ko dahil sa iskandalo na yon. Nasira ng reputasyon ng pamilya namin. Pero ginawa ko yung sinabi mo sa akin. Yun lang naman ang usapan natin ah. Labas na doon kung ano yung ibang problema. Kaya gusto ko siyang ipapatay dahil ayaw kong kumalat yung hawak niya. Pero huli na, naikalat na niya. Kaya wala na akong pakialam sa buhay niya. Dahil sira na yung buhay ko. Ang tanga-tanga mo kasi. Bakit ang tagal mong kumilos, ha? Naghintay ka pang maikalat niya bago mo patayin. Tanga! Hindi ko naman alam. Yung pera, kailangan ko yon. Kapag hindi mo binigay sa akin, isusumbong kita. Sasabihin ko sa kanila lahat ng pagnanakaw na ginawa mo. May listahan ako. Hawak kong lahat yon. Pati lahat ng mga napag-usapan natin. Hindi lang yon. Marami din akong alam tungkol sa'yo. Kaya kung hindi mo ibibigay ang pera na napag-usapan natin, wala akong choice kundi ituro ka at lahat ng mga nagawa mo. Tinatakot mo rin ba ako? Tingin mo ba matatakot pa ako ngayon? Kapag lumabas ang pagnanakaw ko, lalabas din doon ang pangalan mo. Tandaan mo, ako, kaya kong makalabas ng bansa na to nang walang kahit na sino sa inyo ang makakaalam. Pero ikaw, isang maliit na tao, mas madali kang ikulong. Tandaan mo lahat ng ginawa ko dawit ka. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung may pamilya ka pang uuwian kapag nakalabas ka ng kulungan. Ibigay mo yung perang napag-usapan natin. Kahit yung 2 milyon na lang. Gusto ko na magpakalayo-layo. Wala ka matatanggap na kahit na ano sa akin. Wala! Buti sana kung inayos mo yung trabaho mo Pero hindi naman
nakalabas pa rin yung hindi naman dapat na makalabas. Nagdagdag ka lang ng problema sa akin. Hindi naman pwede yun. Nagpakahirap din naman ako para dito. Dapat kung ano na yun na pag-usapan natin, yun na yun. Labas na ako sa ginawa niya. Nauna lang talaga yun bago pa umiperto yung kulam sa kanya. Kapag sinabi kong hindi, ibig lang sabihin nun na hindi. Sige, subukan mo pang magsalita. Pasasabugin ko yung bungo mo. Maliligo ka sa sarili mong dugo. Gusto mong lumayo ngayon? Kung kailan nasira ng reputasyon ko? Ikaw naman ang magtatago ngayon, tapos gagamitin mo pang pera ko? Ang sabihin mo, pera ng taong bayan, hindi mo pera kasi kinuha mo lang naman yon sa kanila. Talagang nagsalita ka pa? Gusto mo talagang maggalit ako ng husto? Aalma pa sana ako pero tinutukan niya ako ng baril sa ulo. Hindi ko sigurado kung itutuloy niyang iputok pero nag-aalala ko para sa pamilya ko. Dahil hindi pwedeng maiwan ang anak ko. May sakit siya. Yung tatay ko rin. Tapos hindi naman nakakapagtrabaho ang nanay ko. Yung mga kapatid ko nasa Maynila pa. Sobrang gulo nang nangyari sa buhay ko. Katulad kung paano naging magulo rin ang kay Vice. Noong kumalat ang iskandalo niya, nagkaungkatan na ng mga baho niya. Kasama na roon ang pagnanakaw niya. Mga proyekto niyang iniwan at kinuhanan ng pera. Dahil siya ang sentro ng issue, kahit na hindi niya proyekto, sa kanya na ibinato para siya ang sumalo kapag nagkahulihan na. Pati ako nawala ng trabaho. Hindi ko na kayang pumasok dahil alam kong isa na ako sa iniimbestigahan. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakot ko. Pinatawag din ako dahil lumabas ang pangalan ko. May mga investigasyon din na tumutugma na isa ako sa naging sangkot. Marami kami pero ako lang talaga ang may pinakamababang posisyon sa kanila. Wala po akong alam. Kahit minsan hindi ko po naisip na maging kasabot sa pagnanakaw. Sinusunod ko lang naman po kung anong utos sa akin eh. Hindi ko po alam kung alin doon ang may kasamang pagnanakaw. Kasi kahit minsan, hindi rin ako tumanggap ng pera sa kanila eh. Malinis po ang konsensya ko. May anak akong may sakit, pati ang tatay ko. Mahirap lang kami. Kaya hindi ko gagawing manlamang ng kapwa ko Pilipino. Wala po akong kinalaman sa mga pambibintang sa akin. Nadawit lang po ang pangalan ko. Pero kahit na kailan, hindi ko naisip na pumirma para lang sa pera. Kaya wala po akong kasalanan. Malinis po ako. Habang lumalalim ang investigasyon, naging mahirap para sa akin ang lahat. Lumalala ang sakit ng tatay ko. Noong may hearing, sa kasamaang palad ay binawian siya ng buhay. Yung nanay ko naman ang sumunod na nagkasakit. Hindi matukoy kung ano ang sakit niya, pero sabi niya sa akin na bigla siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Si Ricky naman, kasabay ko rin siyang bumagsak. Pero sa kanya, bilang nasa angkan ng politiko, hindi siya masyadong apektado. Nabalitaan ko nga rin na may balak siyang tumakas at lumabas ng bansa. Kahit naging kahihiyan siya sa mga video na kumalat na pumapatol siya sa mga lalaki, may pamilya pa rin siyang nagtatakip ng kasalanan niya. Naging magulo ang lahat. Lumalala rin ang sakit ng anak ko dahil kahit dalhin ko siya sa ospital, walang maayos na pasilidad at gamutan. Habang naghihintay ako sa labas ng ospital, nakita ko si Lydia. O ano, kumusta ka na? Ano na pala nangyari sa kalagayan ni Peter? Okay na ba siya ngayon? Buti na lang kahit paano naisugod mo sa ospital. Walang gamot. Naghahanap pa sila kung saan mas madaling makakuha. Tapos walang kwarto. Kulang din yung mga gamit nila. Pati yung mga nurse. Nakaka-stress tong hospital na to. Kung may pera lang ako, sa private ko talaga siya dadalhin eh. Wala akong choice dahil libre lang dito. Ganito ba talaga to? Ganito ba sila magbigay ng serbisyo kapag libre lang? Hindi naman sa pang-ano ha, pero nakikita mo na ba? Nakikita mo kung anong nararanasan ng mga normal na mamamayan? Ng mga mahihirap?
Oo, ganito yun. Walang magandang pasilidad, walang gamot, walang maayos na pagkalinga. Ganyan ang nangyayari kapag yung para sa mga tao ninanakaw ng mga nakaupo at ng mga taong nangungunsinti sa kanila. Sana maintindihan mo to ng maigi. Hindi tayo dapat nakukontento sa kung ano lang ang tira na binibigay ng gobyerno. Dapat meron tayong sapat. Yung para sa atin, hindi para sa puro na lang pagtsatsaga. Kailangan natin lahat ng pera, pero kung yung pera na yun ninakaw para sa atin, tayo-tayo lang din ang mahihirapan. Oo na, alam ko naman yun eh. Alam ko na kung ano yung pagkakamaling nagawa ko noon. Nangunsinti ako. Tapos ngayon sa akin na ang balik ng lahat. Kung hindi lang rin ako naging sakim at hindi ako nagpakasilaw sa pera, akala ko mababago kong buhay ng pamilya ko eh. Magiging mas magulo pa pala. Kung alam mo kung anong mali mo, dapat alam mo rin kung ano yung pananagutan mo. Hindi magiging maayos ang lahat kung mananatiling pag-amin lang ng mali ang gagawin mo, pero hindi ang pagkilos para magkaroon ng katarungan. Kung mali ka ngayon, huwag mo hintayin na mali ka habang buhay. Kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa isip ko. May mga tao kasing nagagalit sa akin. Hindi ako makalabas ng bahay. Para bang lahat na lang sa akin din ang sisi. Minsan pang pinagbantaan ang buhay ng pamilya ko. Nung nakausap ko ulit si Ricky, hindi na siya nagbibigay ng kahit na anong impormasyon sa akin. Tumanggi rin siyang tulungan ako kahit na ako naman ang dahilan kung bakit namatay si Rodel. Dahil alam ko, kung buhay pa yun, magiging testigo pa siya ng mga katiwalian ni Ricky. Sa totoo lang, Lola Telang, kung tinuruan lang ako ng nanay ko mangulam, baka ako na mismo ang kukulam kay Ricky. Pero hindi ko yun magawa. Hindi ko rin naman sinabi sa nanay ko dahil malubha ang karamdaman niya. Kapag pinilit niya ang sarili niya, baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Hanggang sa kusa na akong umamin sa mga nagawa ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang din ang buhay ko. Sabi nga ni Vice Mayor, ang presyo ko at ng pamilya ko, presyo lang ng merienda niya sa isang araw. Ganun lang kamura ang buhay ko. Kaya bilang ako ang nakakaalam ng lahat, mas mawawala ng saysay kung mamamatay lang ako. Kaya aamin na ako. Nagsimula ito nung inutusan ako ni Vice Mayor sa iba't ibang seminar na gagawin. Mas malaking pera ang nakukuha niya sa senior citizen program. Halos wala pa sa kalahati ang nakakarating sa mga matatanda. Yung pera niya, ako pang nag-aabot sa mga naging lalaki niya. Dahil bakla si Vice Mayor, ako rin na naghahanap ng lalaki para sa kanya. Si Rodel, yung lalaking kasama niya sa video, matagal na niyang nobyo. Meron akong hawak na ebidensya sa pag-uusap naming dalawa. Mga tawag ko sa numero ng mga lalaki ni Vice Mayor. Kaya ko rin ituro kung sino yung mga nakasama kong tumulong kay Vice Mayor. Para kung mamatay man ako, mababawi ko pa rin ang katiting na dangal na meron ako. Natatakot ako para sa buhay ko at sa pamilya ko, pero wala na akong magagawa. Kahit naman hindi ako magsalita, madali lang akong mapapatahimik. Lalong nagkagulo nung umamin ako. Sakto pa noon na naharang ang sinasakyan ni Vice Mayor dahil balak niyang tumakas. Naglabasan ang maraming ebidensya laban sa pagnanakaw niya. Galit na galit siya sa akin dahil sa pinatunayan kong bakla siya. Lumabas din naman yung mga naging lalaki niya. Kaya hindi lang siya ang nasira nung panahon na yon, maging ang pamilya niya. Nakulong kami, pero nakiusap ako noon sa ibang ahensya ng gobyerno para sa pamilya ko, lalo na sa anak ko. Hindi naman nila pinabayaan ang hiling ko. Hindi ko na nga alam kung ano pang ibang nangyari, pero ang nabalitaan ko na lang, kasama rin si Vice Mayor na nakulong. Isang araw, may bumisita sa akin. Akala ko nga kapatid ko, pero alam ko malayo sila at sinabi ko na wag silang dadalaw sa akin. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Oh, ikaw pala yan. Bakit napadalaw ka bigla? Kumusta ka na? Ano nang nangyari dun sa atin?
Okay naman, medyo nagiging maayos na. Sana nga tuloy-tuloy na yon. Napadalaw ako kasi may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang maingay ha. Alam ko rin naman na wala kang pagsasabihan. Kasi, ito na nga. Ha? Tungkol saan ba? Ewan ko kung totoo ha. Pero kasi yung kakilala ko, sabi niya kinukulam daw nila ngayon si Vice Mayor. Ay, dating Vice. Nasa kulungan pa rin siya, di ba? Alam mo naman, special treatment siya. Kahit naman sabihin natin na nakulong na yon, alam mo naman ang ganap kapag mayaman, di ba? Parang pampalubag loob lang yung kulong-kulong sa mga kurakot, pero masaya naman ang buhay nila sa loob ng kulungan. Ayun na nga. Kilala mo si Ate Inday? Yung doon sa may tindahan ng pandesal? Yung anak niya nagtatrabaho doon sa kulungan. Kita niya kung paano i-baby yung animal na kurakot na yun. Tapos ayun, parang pinakulam ata. Kasi nananakit ngayon yung tagiliran. Tapos hindi naman ata magamot-gamot. Sa kanya lang ako kumukuha ng chika. Galit na galit nga raw sila. Kasi kahit nasa kulungan na, feeling pa rin si bakla. Dapat doon mas malala pa na parusa no? Mas maganda na yon, kulam. Para mas matagal niya ring paghirapan kung ano bang pinaggagawa niyang mali. Saka sana nga wala nang maging kurakot. Sana rin, lahat ng magnanakaw na politiko, pwede nating kulaming isa-isa. Kapag ako nakalabas, mag-aaral akong maging mangkukulam. Lahat sila niyan, kukulamin ko talaga. 3 taon din akong nakulong, Lola Telang. Mabigat din kasi yung naging kaso ko kahit na naging witness ako. Alam ko rin naman yun at tinanggap ko yun. Bilang parusa ko na lang din sa sarili ko dahil naging gahaman din ako sa pera. Noong makalaya ako, sobrang pasalamat ko dahil makakasama ko na ulit ang anak ko at ang pamilya ko. Ilang beses din akong humingi ng tawad sa nanay ko dahil ako talaga ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. 2 taon pa ulit ang lumipas, unti-unti kong binabawi ang sarili ko. Hirap na akong makahanap ng trabaho dahil nga sa kaso ko. Kaya hindi na ulit ako nakabalik sa gobyerno. Nagtinda na lang ako sa palengke dahil sa tulong na rin sa akin ng mga kakilala ko. Yung pamilya ni Ricky, ang balita ko ay nagtatago sa ibang bansa. Malaki rin kasi yung ninakaw nilang pera. Governor pa naman siya at yung iba hindi ko alam kung nasaan na. Dahil simula noong umugong ang iskandalo ni Ricky, nawala na sa linya ang pangalan nila. Wala na ni isa sa kanila ang tumakbo. O baka meron pero hindi na talaga nanalo. Hindi na kami nagkita ni Ricky dahil lumayo na rin naman kami. Nung mga panahon na yon, hindi naman uso ang social media kaya wala nang ibang naging balita. Noong nasa Maynila na kami, walang gaanong naging balita tungkol sa kanya. Ngayong taong kasalukuyan, may social media na kaya may komunikasyon na ako sa mga kakilala ko. Nagpadala si Lydia sa akin ng balita tungkol kay Ricky. Makalipas ang 2 dekada, nakalabas na rin siya. Pero nakita ko sa litrato niyang sobrang payat na siya. Nabaliw ng araw ito dahil naging palaboy-laboy na lang sa lugar namin. Kapag may nakakakita sa kanya, binubugbog siya. Ganon ang naging kapalaran niya. Kasabay na rin siguro ito ng karma na sinasabi niyang hindi tatama sa kanya. Tapos sa kulam din na ginawa sa kanyang hindi na maalis. Ito ang kwento ko, Lola Telang. Alam kong nakakainis ako pero simula naman nung natauhan ako, hindi ko na kailanman naisip na ulitin gawin. Sa panahong kasalukuyan, lagana pa rin ang mga magnanakaw na politiko. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga Pilipino kapag usaping politika. Pero kailanman, hindi talaga naging maganda ang pagnanakaw sa iba. Ang korupsyon ay hindi lamang simpleng paglabag sa batas. Ito ay isang malalim na kasamaan na sumisira sa tiwala, integridad at pagkakaisa ng isang lipunan. Ang bawat gantimpala na nakukuha sa pamamagitan ng pandaraya ay pansamantala lamang at puno ng panganib. Ang pera o kapangyarihang nakamtan sa maling paraan ay hindi magdudulot ng tunay na kapayapaan o kasiyahan sa puso ng tao.
Ang pagiging tapat ay hindi isang opsyon, kundi isang obligasyon sa sarili at sa kapwa. Ang bawat kilos ng panlilinlang ay nag-iiwan ng bakas ng kasamaan na unti-unting sumisira sa pagkatao. Kapag ang isang tao ay nahulog sa bitag ng korupsyon, nagiging madali para sa kanya na gawing karaniwan ang kasamaan. Ngunit sa huli, ang kamalayan ng mali ay palaging sumusunod at ang konsensya ay hindi kailanman mapipigil. Ang mga Pilipino ay dapat magsikap na maging mapanuri at responsable sa bawat aksyon ng kanilang mga pinuno. Hindi sapat ang simpleng pagtutol sa maling gawain. Kailangan din ng aktibong pakikilahok at pagbabantay upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Tandaan na ang moralidad ay hindi naglalaho. Ang pagpili ng tama kaysa sa mali ay laging may kabayaran. Hindi lamang sa material na bagay kundi sa pagkakaroon ng malinis na konsensya at respeto ng kapwa. Ang pagiging matapat sa sariling gawa ay nagbubunga ng pagkakaisa, kaayusan at tunay na kaunlaran. Ang korupsyon ay panandali ang kapangyarihan lamang, ngunit ang kabutihang asal ay walang hanggan. At ito ang tunay na pamana na maiiwan sa susunod na henerasyon. Alam naman natin mga apo na sa panahon ngayon, malaking usapin talaga ang korupsyon. Kayo ba mga apo, ano ang inyong opinyon sa usaping politika? Ano rin ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento? Naway nakapaghati dito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Forever Jojo 38 at sa kanyang mama na si Bernardina Brimon. Gracia Balitaan, Roda Bieri, Adventures of Quezonian, Jenny Velasco, Samantha Pagio, Lovely Valeza, Raymond Yao, Cheryl Vertudazo, Jenna Nolasco, J.Ann Abis, Charmaine Solidad, Shirley Terada, Maria May Montefalco at Justin Curl Pantanoza, Florence Joyce Ferras, Charmaine Ebon. Shout out din sa inyo, Gerald Tiksay, Zay Giangan at sa Giangan family ng Bukidnon, Liza Takada at kina Sakura Yamashita at Himari Yamashita, Elaine Cardiente, Winnie Charmy Rose Juan, Tara Dabi, Annalisa Puaso, Rose R. Dugitom, Daiben, Via Nolasco, Nika Jean Perez, Cristel Ann Bateo at John Paulo Purisima, Donna G, Iya Domingo. Shout out sa mga apo ko na sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Chef M, Irisha Bella Tuazon, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa, Hayashi J. Megan, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen,
Razon Yao, Milrose Demate, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawang si Dada Neil Francisco, Arvid Shane Hoiberg Channel, Romina Buado at Angelo Dizon. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay, pag-aabang at pakikinig mga apo.